Di ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang pinaka-inaabangan na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay narito nga si Kalingap Val Santos Matubang at nagbibigay siya ng kanyang saloobin tungkol sa pera. Nag-uusap-usap kasi sila na isa sa mga komento ng kanyang mga fan o ng mga fan ng Kalingap na talagang masama daw ang pera. Sabi naman ni Kalingap Val na hindi pera ang masama. Ang pagmamahal lang ng sobra sa pera o yung mga tao na ginagawa ng Diyos ang pera ay yun lang ang masama. Katulad na lamang ang mangyayari sa sitwasyon ni Ate Erica at ng kanyang pamilya dahil may involved din ang pera kung bakit sila nagkawatak-watak. Eduardo Mapalo, mali daw po. Sabi ni Ayumi Ishikawa, mali din daw po. Mga kalingap at mga suking tigpaminaw. Hindi masama ang pera kasi yun ang bridge natin para mabuhay sa mundong ibabaw. Pag wala kang pera ngayon, gutom. Wala kang pera, wala kang pambiling ulam, pagkain, pambayad sa internet, kuryente, tubig, pambiling damit, lahat wala kang pera, maring pwede kang mamatay. Walang pera So, pwede ka maging pulubi, walang kwarta, lahat. Hindi masama ang pera. Subalit yung labis na pagmamahal sa salapi, masama yon. Na ginagawa mong Diyos ang kwarta, ginawa mong Lord ang pera, yun ang mali o kasalanan. Ang pera po ay isang elemento. Anong tawag pa dyan? Para gamitin natin sa ating pamumuhay bilang tao sa mundong ibabaw. Di tulad noon barter ay exchange of goods. Halimbawa, may bigas ka, pwede mong ipagpalit sa iba, isda naman. O palitan, barter ang tawag yung barter, di ba mga kalingap? Walang pera noon. Subalit na uso ang pera ngunyan. Kasi hindi po pwede. Every time na kakain ka, kung paano kung walang isda, lahat na lang ay bigas. So ginawa ang pera po, ang money, para magamit natin sa ating pamumuhay. Ayan, di ba? Pero gamitin sa tama ang pera. Huwag nating mahalin ng labis ang pera. Bagkos, gamitin natin para sa ating ikabubuhay. Sinabi pa nga nila dito na kung mayroon kayang kasalanan si Lolo Miguel. Ayan kasi sa pinapakinggan ni Kalingap Val Santos Matubang ay si Lola Miguel nga nagpalaki kay Ate Erica at sa kanyang kapatid. Ngayon ay pinag-uusapan nga nila kung sa totoong usapan lang daw ba, meron kayang kinalaman si Lola Miguel sa mga nangyayari o mga hindi magagandang katangian din ngayon at ugali ni Ate Erica? Siya daw ba ay may impluwensya dito at naging konsentidor kaya si Lolo Miguel sa kanyang dalawang apo kaya naging ganitong ugali ng mga ito ngayon? Kay Lolo Miguel. Erica. Panahon na ito, binablog ni Kalingap Rab. Di umano ay hindi na magpapablog. Itong dalawang magkapatid dahil magpupokus sa pag-aaral. Yan, no? Binanggit nila yan. Yan ang topic natin. Guys, ano sa palagay ninyo? Si Lolo Miguel ba ay naging konsentidor? Yun ang tanong. Ay, sus. Ituloy. Ba't nawala? I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? Skip na po. Ito ay live mga kaibigan. Dahil kailangan pong magmadali ngunyan. At mag-meeting pa kami ay ngayon alas 8. Ano po sa palagay ninyo? Medyo kasi binabalansi ko lang naman. Balansi mo siyempre. Ano naman ay
Kuya Bal ay sasabihin ay ako bumaligtad na eh. Ay, binabalansin ko lang. Tawa-tawa ka pa. As an actor, balansin natin. Hindi lang yung focus natin si Glenn. Glenn po! Oh, sige. Kuya Bal, yun yung reaction mo. Oo. Yan. Yan na ha. Kartihan mo. Eto na. Ay naman sa ating pagkakaalam, sa ating lahat, sa bawat isa, ang ating puso ay naaantig dahil sa ating pagkakaalam ay aping-api. Sino? Inabando na. Sino? Si Lolo. Si Lola Lolo. ay pinabayaan ng apo matapos sungkit na sponsor sa Kalingap. Okay. Ay, iyon ang ating nararamdaman. Talagang kung sa habag, dahil po ay may habag, talagang nakakaawa naman baga. Oo naman, dahil siyempre po, matanda na yan eh. Bakit ba ipagkakait pa yung kapiranggot na tulong, pabigas man lang, pagkain, konting pambiling totoo yan. uyam-uyam, pambiling gamot, libo-libo naman, ang pera matatanggap ng magkapatid na buhaya. Oo, paniwala ko dyan. Bakit pa ipagkakait? No? Kung sa nakakaawa naman talaga. Tayo naman may puso at damdamin. No? Nawa nga ako ay. Balikan lang natin. Balikan natin. Ito ba si Lolo Miguel ay naging konsentido? Pinag-usapan nga nila dito na noong binavlog pa si Ate Erica ng Kalingap ay isa si Lolo Miguel sa mga nagsabi kay Kalingap Rab na ayaw na nga magpa-video ni Ate Erica. Kaya naman ngayon ang tanong ng karamihan ay kasabwat din daw ba si Lolo Miguel sa pag-alis ni Ate Erica at pagsisinungaling ni Ate Erica sa buong Kalingap dahil sabi niya siya daw ay mag-aaral. Ngunit ang totoo ay meron na pala silang nakuhang sponsor at direkta na sa kanilang ibibigay ang tulong. Kasabat nga ba at naging konsentidor talaga si Lolo Miguel sa mga aksyon na ito ng kanyang apo? At kasalanan niya rin ba ito dahil tinolerate niya ang dalawa? At damdamin. Nawa nga ako ay. Balikan lang natin. Balikan natin. Ito ba si Lolo Miguel ay naging konsentidor? Tanong ko lang po. Mga Kalingap, tanong daw po ni Bupil Vlog. Sagutin niyo po. Kung si Lolo Miguel ba ay naging konsentidor sa dalawang apo? Daw kung totoo yung sagutin niyo daw po, Dahil kasagsaga na binablog, biglang umayaw Erica at di umani ang sabi sa live. Sorry. Ang sabi sa chat kay Kalingap Rab ay hindi na raw magpa-vlog at mapokus muna sa pag-aaral and then kausapin na lang daw nila Kalingap Rab si Lolo. At yun din daw ang sabi ni Lolo. Yun nga. Yun. Ito guys. So, nabigla po kami lahat. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ngayon, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila Lolo, Lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Pag-aaral. Yun. Yan din. Ang sabi ni Lolo, magpo-focus daw muna sa pag-aaral. Sinabi po niya yan, mga Kalingap, di ba? Ang tanong, Lolo. Ang tanong po, Lolo. Noong mga panahong iyan, sabihin na natin hindi mo alam. Sabihin na natin po na hindi mo alam na meron ng June A. Nga no. Sana ay... Ang galing ni Bupil talaga, mga Kalingap. Talagang brilliant mind po si Bup. Lahat ng reactor po, ito ang pinakamagaling talaga. Hindi ko naisip yun. Yung si John A. Binanggit niya. Galing talaga ni Bupil. Ay, ano ga ini? Ay, nakakahiya baga? Kalingap Rab. Wag mo akong gayahin magparatandang. Wag kang gaya-gaya po, Tumaya. Mga Kalingap, pag ginagaya ko na yung pangmatandang buses, wag ka nang gumaya. Akin lang yan. Nagmatanda na po. Ulam natin para gastos. Hanggang dito na lamang muna ang inyong pinakahinihintay, pinakainaabangan, nagiinit at talaga namang sobrang latest na update sa issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!